Yan, so video natin ngayon, magpapalit tayo ng brake pads, rotors nitong 2010 Mercedes-Benz E350. Yan, sa mga naka Mercedes-Benz at gusto nyong subukan na DIY itong pagpalit ng brake pads dahil siguro nagpunta kayo sa shop at sa dealership at nagulat kayo sa presyo dahil alam naman natin na pag sa shop, sa Mercedes, sa mga local shop, pag sinabi mong Mercedes-Benz, doble agad ang presyo. Tapos pag sinabi mong pagka sa dealer naman, triple agad. So malamang nagulat ka sa presyo. So but anyway, siguro dahil gusto mong subukan, gusto mong makita kung paano pinapalitan. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano pinapalitan. Yan, kung marunong na kayo magtanggal ng brake sa mga Japanese cars, ito halos walang pinagkaiba. Yan, so halos ganoon din ang principles niya. But ang iba kasi pagka nakikita yung ang nalalaman ng Mercedes-Benz, na-intimidate. Pero kaya papakita ko sa inyo kung paano lang ka-simple pinapalitan. Yan, sa unang step natin guys ay i-jack natin. Papakita ko sa inyo kung saan siya nilalagay. Yan, so makikita nyo itong part na to. Yan. Medyo nakaumbok. Diyan nyo ilalagay, itatapat yung jack nyo. Tapos tanggalin na natin itong mga lug bolts. Ito ay 17mm. So pagkatanggal na, ililiko ko lang yung gulong pa kaliwa para mas ma-access natin yung mga dito, bolts. So dito, gagamit tayo ng T30 na parang yung star ba to? Yan, para matagal natin itong screw. Ito yung kumakapit dito sa ating rotor. Yan. Sunod natin natanggalin itong clip na to. Make sure nyo na hindi siya tatalsik. Dito ko sila tinatanggal sa taas. Ayan, so gano'n lang siya daling tanggalin. Ay sunod naman, tanggalin lang natin itong sensor para sa brake pad. Ito yung flat screwdriver. Push lang natin dito tapos hilahin. Ayan, so gano'n lang siya simple. Tapos hihilahin lang natin siya, ipapry out lang natin siya. Ayan, so ito na yung sensor. Okay. Ngayon naman, kung makikita nyo yung gap dito between piston at brake pad, yung gagawin lang natin, ito pa rin flat. I-ano lang natin siya. Tawag dyan, kukut-kutin para mag-move itong piston kasi masyadong nakadikit yan dito sa ating rotor. Hindi mo siya maaangat na gano'n. Yan, so nakita nyo meron na siyang gap. Yan, so ganyan, pwede na yan. Yan, so pag malawag na yung piston, next step na tatanggalin natin itong dalawang slider pin, 13mm. Yan, so pag matanggalan natin yon, makukut-kut na natin tong caliper. Mag-move na natin to. Yan. So ito na yung ating caliper. Lagay lang natin dyan. Okay, so pagkatanggalan natin to,
Meron naman tayo tatanggal, dalawa na naman dito. Yan. Tsaka ito. Ito yung sa bracket. So, yan naman ay 18. Dalawang 18 mm. So, ito yung itsura niya. Yan. So, parang katulad din sa mga Japanese cars. Wala lang dito. Kasi dito lang kinakabit yung brake pads. Parang yun yung ano niya, hook. Sunod, tatali muna natin itong ating caliper. Kasi hindi pwede itong nakalaylay lang, masisira o pwedeng masira itong kanyang brake hose. Yeah, so ngayon dahil tali lang ako meron ako, wala ko yung ginagamit talaga ng mga mekaniko. DIY. So, tali lang natin para hindi lang siya lumaylay. Okay na yan. Tapos, malamang itong rotor na to ay nakadikit. So, kailangan natin paluin yan palabas. Ayun. Isang palo lang. So, next step natin, linisin lang natin tong na may gamit tayo ng wire brush. Tapos, spray lang natin ng brake parts cleaner. Yan, so kabitan natin itong bago nating rotor. Ito nyo, hindi kayo malilito kasi may nakalagay dyan na front passenger side. So, sa pagkabit nito, ilaline up lang natin itong isang maliit na tornilyo. Dito screw dito. Yan, kasi dyan natin siya i-screw. Okay. Yan. Tapos, yan. Kabit na natin itong maliit nating yan. So, hindi naman kailangan sobrang higpit niyan. Yan. So, bago natin kabit itong ating bracket, linisin na rin natin guys kasi maraming mga kalakalawang. Yan. So, pag nalinis na, spray lang din natin. Okay, so balik na natin itong mga bracket. Okay, so ito na yung kanyang brake pad. Napalitan natin. Gawin nyo lang dyan guys. Bukun nyo lang yan. So, hindi kayo malilito dahil kita nyo ito, meron siyang bilog dito. And then, meron siyang bilog dito. Diyan mo siya i-align. So, dito naman, meron siya dito parang brace. So, hindi kayo malilito kasi isang side lang yung merong ganito. Isang side naman, bilog. So, ito, lilinisin lang natin yan. Tapos i-compress natin itong piston. So mas maganda siguro i-compress ko muna. Gamit tayo ng C-clamp. Ito, ano tayo nito. Yan. So mas maganda, lagyan natin ng use na brake pad. Ayan, tapos taklamp na natin. Ayan, para umatras yung ating piston. Kasi hindi yan kakasya
pag naglagay ka ng bagong pad kasi yung pad makapal. Yan, so ganyan, bumalik na siya. Linisin ng ating brush. Okay, so ito na yung ating bagong brake pad. Yan, so ito, ila-line up lang siya dito sa butas na yan. Yan, so secure na yon. Ito namang isa, makikita nyo may bilog din siya dito. Ila-line up nyo pa ganyan. Hindi kayo malilito kasi hindi yan papasok. Talagang naka-design yan na papaano siya, naka-line up siya dito pati ito. Hindi kayo malilito dyan guys. Yan. So, ganyan lang ang pagkabit. Tapos babalik rin natin para dito sa bracket naman siya kumapit. Yeah, so ganun lang siya. Yeah, so ganun lang siya. Makikita nyo. Nakakapit na yun dyan. Ito sa ilalim. Yan, so ganun lang yan. Tapos, lalagyan na natin itong mga pin. Babalik na natin. Ito yung ating pin. Lalagyan lang natin ng grasa. Hindi mo kailangan marami. Natin natin ang grasa. So, balik na natin dito. Make sure lang na naka-line up. Tapos, screw na natin. Yan, so hand tight muna tapos saka na natin higpitan. Ito hindi naman kailangan sobrang higpit. Ito na isa. Yan, so pwede na yung galong higpit. Tapos pabalik na natin itong bagong sensor. So ito yung sensor niyan, nilagyan malilito dahil ito nyo, meron siyang pantusok dito. Ayan, pantusok, parang ano yan. Alam nyo na. Ay, tutusok nyo lang yan dyan. Kaya, pasok na. Tapos, dito. Ayan, so ayan na yung kanyang bagong sensor. Ayan, so, syempre, kailangan linisin din natin yung part na to sa harap. Tapos, spray natin. Okay, so gano'n lang siya. Kasimple. Ito nyo naman guys, parang lang kayo nagpalit ng brake pads ng mga Japanese cars. So, tatanggalin nyo lang, syempre una ito, tapos dalawang 13, dalawang 18, ganun lang siya kasimple. Okay, so sa likod, dito naman yung jack. Yan, makikita nyo itong ano na yan, kaumbok. Ay, so first step, tanggalin ulit natin itong screw na to. Alright, so ayan siya. Tapos tanggalin na rin natin itong
clip. Well, so dito, ang kakaiba yung ano nito, yung pin niya. Meron ka na tatanggalin na cover. Ito, may plastic lang dito. Dudukutin lang yan. Yan, so kasi nakatago dyan yung mga pin niya, yung guide pin niya. So, ganyan lang siya. Kasi meron din siya dito sa ilalim. Yan, so natanggal na, dalawa. Yan, so sa pagtanggal ng mga guide pins na yon, gagamit tayo ng number 7, yung Allen. Ito yung gagamitin natin. Hold on. Okay, tapos yung lalim naman. Ayan, sunod. Kailangan kutkutin ulit natin para mag-move yung piston. Ayan tayo ng konting gap. Ayan, so tanggalin natin itong caliper. Ayan, konting wiggle-wiggle lang. Ayun. Yan sila. Ano yung caliper. Sumama yung lumang brake pad. Yan. So tanggalin lang natin itong sensor na to. Ito yung isang manipis na rin. Grabe. Yan. So ito yung brake pad niya. Ito, kita nyo naman, nanipis na. Yan, so sa bracket, makikita nyo, meron ulit siyang dalawang 18. Yan, so ito. Medyo mahirap lang access dito dahil tatama yung ating socket. Pero kung meron ko yung maliit, yung ano lang siya, short lang siya, hindi nyo na kailangan tanggalin to. Tanggalin lang natin tong brake pad na to. Tapos linisin uli natin. Tapos kabit natin yung bago. Tapos ito yung caliper. Tagalin na natin. Ayan. So, tanggal na siya. Siyempre, kailangan natin siyang linisin ulit. So, after linisin, spray lang natin ng brake cleaner. Ayan. So, para malinis siya. So, ito yung bago niyang rotor. Makita nyo. Rear passenger side. So ilalay na puli lang natin itong maliit na screw na yan dito. Ayan. Tapos kabit natin itong screw. So dito sa ating caliper, ayan, lilinisin lang natin to, babrushin natin para patanggal yung mga dumi-dumi. Okay, so pag malinis na, gamit lang tayo ng use na brake pad, tapos i-clap na natin siya para bumalik na yung ating piston. Yan, so pihitin lang natin bumalik na yung piston. Ayan, so dulo na siya. Ayan, pwede na yung
Gabit na natin itong bago nating mga brake pads. So ganoon lang din. Papasok ko lang itong bracket na to, brace na to dito sa bilog. Yan. So make sure nyo na lapat. Yan. So kakabit ko na itong mga bracket. Yan, nakabit ko na yung bracket. Naglagay na rin ako ng mga grasa. Yan, para smooth yung paggalaw ng ating caliper. Ay, ng ating brake pad. Tapos makikita nyo dito pala guys. Pakita ko sa inyo. Yan, i-move nyo lang yan. Tutulak nyo lang yan ng inyong screwdriver. Kasi hindi yan papasok dito sa dulo. Ano lang yan. Move lang yan na ganyan. Yan. So, lalagyan natin ng grasa. Yan. Kasi hindi yan mag-move. Yan. So, pantay lang natin dito. Yan. So, paglagay. Kasi na yung ating isang brake pad. Yan. So, lagyan natin tayo sa ating brake pad. Yan. Tapos, close na natin na ganyan. Okay, so, parang ano lang din, di ba? Parang pang Japanese lang din. Yan, kita nyo. Tapos, itong mga guide pin, dalawa, ay sasara na natin. So, dito, yan. Dito sa kabila. Okay, paglapat na, sarado na natin. Okay na yun. Tapos, ito naman sa taas. Kita na natin. Okay. So, ito niyan. Balik na natin. Kabit na natin itong mga bagong takip niya. Sa ilalim. Ayun. Tapos, kabit na natin itong bagong sensor. Yeah, so, ganun lang din to. Meron din lang niya tite. Tapos, meron papasukan yan doon na alam nyo na. Yan, so, pasok na. Yan natin yung bago. Mas maganda siguro kung kinabit ko na muna ito bago yung caliper. Yan, so, tapos na yan. Babalik na natin itong pin. So, ito na yung last step natin. Ito yung pin para, kita nyo, nag-move yan. So, pag may pin, hindi na siya mag-move. So, unang ginagawa, pinapasok mo na itong ilalim, tapos itong part na to. Tapos, babanatin ko lang na ganyan. Yun. So, yun yung last step sa pagkabit ng brake pad. So, ito yung caliper natin. Yan, makita nyo, secured na, hindi na yan mag-move. So, balik na natin itong gulong. Ayan, so ganun lang kadali magpalit ng brake pads, rotors ng mga Mercedes-Benz. Ayan, so kita nyo naman, madali lang, huwag kayong ma-intimidate kung nakita nyo itong logo na yan. Ayan, so yeah, sana nakatulong itong video na to para sa susunod, kayo na magpapalit ng mga brake pads nyo at hindi na kayo maluloko sa mga shop o sa mga, lalo na sa dealership or sa dealership. Ayan, bibili na lang kayo ng parts, tapos na kayo na magkakabit. Puro basic lang na tools ang kailangan dyan. Ayan, so walang kailangan tools ng
Mercedes-Benz. Ayan. So guys, salamat sa panonood. Sana nakatulong itong video na to.